Nasusunog ang isang residential area sa barangay San Isidro sa Parañaque City. May live report si Katrina Son. Katrina? Ato, Maki, umabot nga sa ika-4 na alarma ang sunog na sumiklaba dito sa lungsod ng Parañaque mag-aalas 7 ng gabi kanina. Naglalagablab na apoy na sinabayan pa ng makapal na usok. Ganito ang naging sitwasyon sa sunog na sumiklab sa Scotland Topland sa barangay San Isidro, Parañaque City sa boundary ng Las Piñas at Parañaque mag-aalas 7 ng gabi kanina. Umabot ito sa 4th alarm 7:25 ng gabi. Ayon sa mga residente, nagulat na lang daw sila nang may biglang narinig sila na malakas na putok. Sinundan na raw ito ng malaking apoy na mabilis kumalat. Base sa BFP, mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nahirapan din daw silang apulahin ang apoy dahil dito. Malakas din daw ang hangin kaya naman mas kumalat umano ang apoy. Mahirap apulahin gawa ng pag-responde namin. Talagang sobrang laki na nung pagdating namin. Wala, kahit nga panty namin, wala. Tira, ito nga no, nanghiram na nga lang kami. Wala, machinilas oh. Paglabas yung malaki na yung apoy. Oh, malaki na po, naputukan na eh. Wala po kahit gatas, bibiron, wala po maisalba. Wala po talaga. Ato, Maki, sa mga oras naman na ito ay inaalam pa ng BFP kung ilang bahay ang natupok. Wala namang reported casualties sa kasalukuyan. Dahil sa mataas na kaso ng rabies, nasa state of calamity ang mga bayan ng Boac at Buena Vista sa Marinduque. 2 na ang namatay sa probinsya dahil sa rabies na nakita na rin sa ilang baboy at baka. Sa animal disease investigation, halos 7 na po na ang reported rabies cases sa mga hayop sa Marinduque. Mahigit 4 na po naman ang positibo sa lab test. 2 individual na ang namatay dahil sa rabies. Nag-start yung outbreak sa bayan ng Buwak. Nag-spill over na ito sa bayan ng Gasan. Nag-spill over na rin ito doon sa northern part yung bayan ng Bukog. Mabilis yung pagkalat ng rabies sa bayan ng Buena Vista. Hindi lang sa aso at pusa. 2 baka at 3 baboy ang nagpositibo sa rabies sa probinsya. Pati isang Philippine brown deer nagka-rabies. Hindi naman daw maikakalat ng mga ito ang rabies sa ibang hayop. You need a rabid dog or a cat to transfer the virus. And by biting the other animal, you transfer it. Ang gagaling lahat sa aso at pusa. Ayon sa Department of Agriculture, wala pa naman daw naiuulat na taong nagkasakit ng rabies dahil sa pagkain ng infected na hayop. Sabi ng Department of Health, bihirang makakakuha ng rabies sa pagkain. Hindi nabubuhay yung virus pag patay na yung hayop kung saan nandun sila. Ang may posibilidad lang ay pati yung utak, niluto nyo, pagkain, nandun yung virus. Ang rekomendasyon, magpabakunan na rin para sigurado. Hindi ineengganyo ng Agriculture Department na kumain ng infected meat. May possibility na ma-transfer pag kinain yung animal yung infected. That's why we're very careful in NMIS on approving pork and cattle. Kailangan may tatak NMIS pagka bumili ka ng baboy or baka. Inireklamo ang isang ospital sa Valenzuela City dahil sa pagdetain umano ng mga hindi pa bayad sa kanilang bill. Itinanggihan ng ospital at iginiit na hindi nila pinigilang lumabas ang mga nagrereklamo. 3 araw na natili sa isang pribadong ospital sa Valenzuela City si Richelle. Hindi dahil may sakit siya, pero dahil hindi pa raw kasi niya mabayaran ang bill ng yumaong mister na umabot sa mahigit ₱250,000. Nakaburol na po siya. Tapos ako nasa ospital. Bantay sarado raw siya ng mga gwardya sa waiting area ng ICU. Bawal kahit bumili ng pagkain sa labas. Nang makatsyempo sa gate na ito sa likod ng ospital, tumakas si Richelle. Sinabi sa kanya, dapat asikasuhin niya yung bayad. Huwag niya asikasuhin yung patay na. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law.
Palit ulo rin ang nangyari kay John na namatayan ng asawa. Lagpas 700,000 pesos pa ang kanyang bill at ang naiwan sa ospital ang kapatid niyang si Lovery. Dahil ayaw palabasin ang kanyang kapatid, pinapulis ni John ang ospital na kalaunay pumayag sa inisyal na bayad na 50,000 pesos at promissory note. Gusto nila magbayad ako 100K kinabukasan, tapos every other day 100K. Sa tulong ng Valenzuela LGU, nagsampa sila sa piskalya ng reklamong slight at serious illegal detention laban sa ilang empleyado ng ACE Medical Center. Pinuntahan namin ang ospital pero hindi raw muna sila magbibigay ng pahayag. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng kanilang counter affidavit sa akusasyon ni John at Lovery. Itinanggi nila ang paratang na illegal detention dahil wala naman daw elemento ng pagkulong o pagkandado. Hindi naman daw nakalock ang pinto ng kwarto kung saan dinala si Lovery at hindi rin daw siya pinigilang lumabas. Sumulat na ang Valenzuela LGU sa Department of Health para paimbestigahan ang umano'y palit-ulo na kalakaran sa ospital. Meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rin i-release, ang death certificate hindi rin i-release, ang promissory note hindi rin i-release. Pero tao ang hindi rin i-release, buhay na tao. So serious illegal detention talaga ho yan. Gustong patawan ng Toll Regulatory Board ng penalty o parusa ang mga motoristang depektibo o kulang ang load ng RFID pero dumaraan pa rin sa mga expressway. Isa raw kasi yan sa mga nagpabigat ng traffic sa NLEX nitong Holy Week. Sumakit ang ulo ng mga motorista sa haba ng traffic sa NLEX noong Miyerkules Santo. Humaba kasi ang pila sa tollways gaya sa Balintawak Toll Plaza. Pero hindi lang daw yan dahil sa dami ng sasakyang sabay-sabay bumiyahe palabas ng Metro Manila. Sa pulong ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa mga opisyal ng tollways, ipinaliwanag ng NLEX na nakaabala rin ang hindi bababa sa 10,000 sasakyang depektibo ang RFID stickers o walang load ang RFID. Meron naman sanang regulatory regime for us to be able to penalize those who enter the expressways without sufficient load or with a defective. Kasi ngayon, wala. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, maglalabas ng kautusan para magpaskil ng signages na bawal pumasok sa tollways kung walang RFID load. Pag dilabag yan, pwedeng matikita ng motorista. Plano ring alisin ang mga boom barrier sa mga toll plaza at gawing cashless ang transaction simula sa Nobyembre. May mekanismo naman para masingil lahat ng dadaan doon at nag-upgrade na rin daw ng RFID stickers at readers ang NLEX at SLEX. We will implement sometime in June the cashless or contactless program. In July or thereafter, we will implement the interoperability phase 3, meaning we will have one account or one wallet with one RFID. Isa ring solusyon para mapaluwag ang mga expressway ang pagtatayo ng bagong infrastruktura. Ginagawa na namin yung kailangan para mabawasan yung mga ganitong problema sa mga tollways natin. Umabot na ng 2.63 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng El Nino ayon sa Department of Agriculture. Halos 20 lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity at posible pang madagdagan yan. Sa halip na bangus, hipo na muna ang pararamihin ni Ben sa kanyang palaisdaan sa Dumangas, Iloilo. Dahil kasi sa init, nangamatay ang ilan niyang alagang bangus. Mahina ang pagdako nila. Subong kayo tiba mo, singkal ang dagat mo, pait. Pait ang lablab, hindi na makakaon mayo. Kung paano sa kaulan na mayo na ng kaon niya. Sa tala ng Municipal Agricultural Office, umabot na sa 120 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa matinding init. Isa ang Dumanga sa 4 na bayan sa Iloilo na nagbabalak magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sa South Cotabato, inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim na sa state of calamity ang bayan ng Surala. Aabot na sa mahigit 71 million pesos ang pinsala sa kanilang mga pananim na palay, mais, kakao at kape. Pero kailangang pasok sila sa criteria para makapagdeklara ng state of calamity. Dapat 15% ng population ay apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado at may structures or vital installations na dapat din apektado. Sa tala ng Department of Agriculture,
Umaabot na ng 2.63 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino. Ayon sa tagapagsalita ng Task Force El Nino, nakakalat sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity. Ang pinsala naman sa palay dahil sa El Nino, umabot na sa mahigit 1.7 billion pesos. Patuloy ang pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute para makalikha ng mga variety ng palay na kayang umangkop sa iba't ibang kondisyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Tiniketa ng convoy ni dating Governor Chavit Singson na dumadaan sa EDSA busway. Humingi ng paumanhin si Singson. Magbibigay rin daw siya ng pabuya sa mga taga-MMDA na nangpuli sa kanila. Matapos mahuling iligal na dumadaan sa EDSA busway sa kanyang convoy, nag-public apology si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver, hindi dapat tularan. Sabi ko po ang violation nila is busway. Sabi niya nagmamadali lang siya. Tapos sabi niya bigyan na lang daw yung lisensya ng driver. Patiket naman po, okay lang naman. Tiniketan ang dalawang driver ng convoy ni Singson at pinagmumulta ng tig 5,000 piso. We want to implement the rules, the law ng fair and square. Bilang pagkilala sa tamang pagganap sa kanilang tungkulin, magbibigay daw ng pabuya si dating Governor Chavit Singson sa mga MMDA enforcer na nanghuli sa kanila dahil sa paggamit sa EDSA bus lane. Pinapahanap ko na si Chairman Artes, magpapadala ko ng 100,000 premyo sa mga nanghuli para ma-encourage silang huliin lahat. Walang dapat above the law. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ng panig ng MMDA kaugnay sa alok ni Singson. Namataan sa Timor-Leste ang ilang kaanak ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Sa ibinigay na larawan ng source ng GMA Integrated News, pasakay ang 6 na kaanak ni Teves sa private jet na papuntang Cambodia mula Timor-Leste. Hindi pa mapauwi si Teves na inaresto sa Timor-Leste nitong Marso dahil hinihintay pa ang desisyon ng mataas na hukuman ng Timor-Leste kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. 2 taon na makukulong ang isang Pilipina sa Amerika matapos tangkaing lasunin ng mister niyang retired US Air Force. Nahuli ang insidente nang maglagay ng security camera ang lalaki dahil matagal na raw siyang kinukutuban sa kanyang May isinasalin sa mas maliit na lalagyan ang babaeng ito na nasa laundry area ng kanilang bahay sa Amerika. Matapos ang ilang minuto, lumabas ang babae at dumiretso sa kusina. Sa hiwalay na kuha ng CCTV, makikita ang babae na ibinuhos sa coffee maker ang laman ng container na pinagsalinan niya. Nilalaso na pala ng babae ang mister niya. Kuha ang video noong July 16, 2023 na ipinresenta sa pulisya ng mister ng babae. Matagal na raw kinukutuban ang lalaki na nilalason siya ng kanyang Pinay na misis. Pag-amin ng babae sa korte, bleach ang inilagay niya sa kape ng mister. Napag-alamang 2 beses siyang tinangkang lasunin ang asawa na isang retiradong US Air Force. Hinatulan siya ng korte sa Arizona ng 2 taong pagkakakulong matapos ang isang plea deal kapalit ng mas mababang sentensya. Nakakulong siya ngayon, wala pa siyang pahayag. Tingin ng biktima, tinangka siyang lasunin ng kanyang may bahay para makuha ang lahat ng kanyang benepisyo sa militar. Sumasailalim na sa divorce ang mag-asawa na may isang anak. Posibleng managot ang may-ari ng takoyaki business na gumawa ng nag-viral na April Fool's prank ayon sa DTI. Yan ay matapos ang pag-amin niyang scripted at marketing stunt ang pagpapatattoo sa noo ng kinuntsaba niyang lalaki. Aamin na ako. Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral. Yan ang inamin ng may-ari ng takoyaki business tungkol sa kanilang challenge na itinaon sa April Fool's Day. Isang lalaki ang kumasa sa hamon nilang ipatattoo sa noo ang kanilang logo kapalit ng 100,000 pesos. Noong una inanunsyo ng store owner na prank lang ito at tila nabiktima lang ang lalaki. Kaya inulan nito ng batikos, pero kasabay nito ay ang pag-ulan din ng tulong mula sa ibang brand at negosyo para sa lalaki. Pero hindi palang lalaki ang totoong biktima at na-prank dito, kundi ang netizens. Sinimulan ng plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatattoo sa noo. Dala ng pangangailangan, hindi ako ng pasensya. Scripted to lahat. Dahil sa pag-amin ng store owner na scripted ang prank para sa promo ng negosyo, sabi ng Department of Trade and Industry, pwede siyang papanagutin.
Kung inaamin niya na marketing gimmick yan at kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. Required ang mga negosyo na kumuha ng permit mula sa DTI para sa mga promo. Kung sakaling nag-apply nga nag-viral ng takoyaki business para isagawang April Fool's prank bilang isang sales promo, posibleng hindi rin daw ito pumasa. Paano ba manalo dito sa sales promotion na to? At kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito? Wala bang illegal dito or immoral dito? Paglilinaw ng DTI, wala silang kapangyarihang bawiin ang business permit ng isang negosyo. Pero kung may magreklamo sa DTI, maaari nilang idulog ito sa lokal na pamahalaan na siyang may kapangyarihang magbigay at magkansela ng business permit. Tumanggi magbigay ng komento ang may-ari ng takoyaki business nang makausap namin sa telepono. Nagsorry si Senator Cheese Escudero matapos aminin sa kanya ang naka-issue na protocol plate na 7 ng sasakyang dumaan sa EDSA busway. Pinahaharap na raw niya sa MMDA ang driver ng kanyang kaanak na nagmamaneho ng sasakyan. Sinita kahapon ng isang SUV na may plate number 7 o protocol license plate na para sa mga senador na dumaan sa busway. Titikitan pa lang ng MMDA ang driver pero nagmaneho na ito palayo. Inamin ni Senator Cheese Escudero na sa kanya naka-issue ang naturang license plate. Driver daw ng kanyang kaanak ang nagmamaneho ng sasakyan. Pinahaharap na raw siya ng Escudero sa MMDA. Anya, hindi niya personal na ginagamit ang mga protocol plates na in-issue sa kanya. Pinasusurrender na niya sa LTO ang protocol plate na nasitang SUV. Humingi siya ng paumanhin sa publiko at sa mga kasamahan sa Senado. The situation will be processed fairly and kung ano po yung dapat na proseso gagawin ng LTO and possible sanction, gagawin naman po natin yon. Isa pang sasakyang dumaan kahapon sa busway ang tinakbuhan ng mga enforcer. Number 8 ang protocol plate number nito na para sa mga congressman. At the moment, chine-check nila through the conduction sticker kung sino talaga ang magmamayari ng sasakyan na yon. Hinahanap din ng DOTR ang babaeng driver na sinita rin dahil sa pagdaan sa EDSA bus carousel sa bahagi ng Makati City. Yung driver's license nyo po, ma'am. Pamangkin ako ni Major General. So, wag mo akong aanihin. I'm military. I'm Filipino-American. I'm taking care of balikatan natin. Yes po. Tama na yan. Pero ma'am, bawal mo tayo sa busway, ma'am. Yes po. Nang kumpiskahin ang kanyang driver's license, tumanggi siyang iabot ito sa enforcer. Pwede po bang makita po? Yes po. Pero hindi mo pwede kukunin ng driver's license ko. Pero napicturean daw ng enforcer ang lisensya, kaya natikitan pa rin ang babae. Salamat. Sing-init ng panahon ang naging paghaharap ng mga pulis at miyembro ng Piston at Manibela na may tigil pasada hanggang bukas. Dahil sa girian na ipit sa traffic ang maraming commuters sa Quezon City. Tumulak ang mga miyembro ng grupong Piston at Manibela sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Pagpapakita yan ang pagkontra sa consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Pansamantalang nag-traffic sa northbound lane ng East Avenue. Halos ganyan din ang nangyari sa bahagi ng Commonwealth Avenue kaninang hapon. Nakagirian ng mga jeepney driver ang mga humarang na pulis. Pati police mobile, hindi pinalampas. Pinapayagan naman, kaso ini-stop and go lang namin para hindi maipon. Hinaharangan noong mga lumulusot na mga jeepney na kasama doon sa kilos protesta ng grupong Piston at Manibela, yung mga ordinaryo na mga commuter dito sa Commonwealth Avenue, yung ilan sa kanila ay hindi na naiwasan na magalit. Tandaan niya, para sa inyo rito pinaglaban namin. Laking pinsala po. Bakit? May mga anak po kasi kami. Tapos sobrang init pa. Tuloy raw ang mga jeepney driver sa pagbiyahe sa May 1 kahit hindi consolidated. Bago mag-May 1, asahan po natin na mas marami pang kilos protesta. Yung panguhuli na ititigil ang operasyon namin, doon kami hindi papayag. We will give them a show cause para naman po maisaad po nila ang dahilan nila
kung bakit po sila hindi sumama sa programa ng gobyerno. But on the first day po, pag wala po silang mga maipakitang consolidation papers na in-issue po ng LTFRB, we can immediately apprehend them. Sabi naman ng LTFRB, hanggang kaninang tanghali halos walang epekto ang tigil pasada, kaya di na kinailangan mag-deploy ng libreng sakay. Sapat din daw ang mga jeepney consolidated na para serbisyuhan ang mga commuter. Kung talagang sapat na yung mga nakakonsolidate, bakit kailangang magsuspindi ng klase? Bakit kailangang mag-augment na magbigay ng libreng sakay? Sabi ng LTFRB, ang libreng sakay ay paghahanda lamang kung kinakailangan. Numipis ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grids dahil sa pagpalya ng ilang planta sa gitna ng mataas na demand ngayong tag-init. Ilang lugar tuloy ang nawalan ng kuryente na doble pasakit lalo't na. Nakatutok na ang electric fan kay Aling Loretta para mapawi ang nararamdamang init, pero pumwesto pa rin siya sa pintuan ng kanyang bahay para mas mapreskuhan. Mag-aapong kami rito sa ibaba, sa labas. Pagka sa gabi, doon lang kami umaakyat, naka-aircon. Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi naman, nakatambay raw sa labas ang mga residente ng Tagumpay Street sa Tondo, Maynila. Walang pera, yung bibili pang aircon, ang init-init. Magpaypay na lang. Dahil sa mataas na demand sa kuryente at iba pang dahilan, pumalya ang 31 planta sa Luzon at Visayas. Ang sumatotal po ng mga naka-unscheduled, mas malaki pa po sa schedule. Nasa 2,100 megawatts plus po versus yung naka-schedule na 700 megawatts. So, napakalaki po nang nawala sa transmission system. Nilagay sa red alert ang Luzon grid mula alas 2 ng hapon at hanggang alas 11 ngayong gabi. Ibig sabihin, kulang ang supply ng kuryente kumpara sa demand. May yellow alert din sa Visayas grid hanggang alas 9 ng gabi na ang ibig sabihin, manipis ang reserbang supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, pasado alas 4 ng hapon sila nagpatupad ng manual load dropping o pansamantalang pagputol ng supply. Kaya nawalan ng kuryente sa ilang parte ng Benguet kabilang ang Baguio City, pati sa Ilocos Sur, Nueva Ecija at Aurora. Kapag tag-init, matik nang mataas ang konsumo ng kuryente, kaya paalala ng NGCP maging masinop. Tulad ho ng pamamalansya, pwede ho natin yung gawin either sa weekend, paglinis ng ating mga refrigerator, ng ating mga bumbilya, pwede nating palitan ng mga energy-saving bulb. Ikinaalarma ng dalawang kongresista ang pagdami umano ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan. Pero ang gobernador ng lalawigan wala raw nakikitang pagdami. Hindi na lang pagdami ng mga barko ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ang pinangangambahan ngayon. Ikinaalarma na rin ang umano'y pagdami ng mga Chinese students sa Tuguegarao City sa Cagayan. Naghain na magkaiwalay na resolusyon sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Inodi para paimbestigahan yan. Posible raw kasing banta ito sa pambansang seguridad at ekonomiya. Sabi ni Lara sa panayam ng DZBB, nakatanggap siya ng ulat mula sa kanyang constituents na may 4,600 Chinese na nag-aaral sa iisang universidad. It's very alarming. Bakit all of a sudden, yung influx nga po ng mga Chinese student dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Itinanggihan ni Cagayan Governor Manuel Mamba, nasa 400 lang daw ang Chinese students, batay sa ulat sa kanya ng CHED Region 2. I do not see any threat. Sabi ng CHED, mahigpit ang guidelines para sa mga paaralan sa pagtanggap sa mga foreign students. Nag-iimbestiga ang AFP lalo't na sa Cagayan ng 2 bagong EDCA sites kung saan pwedeng magsanay at magposisyon ng ilang equipment at pasilidad ang mga Amerikanong sundalo. Malapit din ito sa Taiwan na inaangkin ng China. We are looking towards the national security implication of this. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers? Sabi ng Bureau of Immigration, dumami nga ang foreign students, hindi lang sa Cagayan kundi sa buong bansa. Mga lehitimong estudyante raw ang mga ito base sa kanilang mga endorsement mula sa kanilang paaralan at CHED. 3 Pilipino ang kumpirmadong nasawi sa matinding pag-ulan at pagbaha sa United Arab Emirates. Walang habas na bumayo ang hangin. Sa sobrang lakas ng ulan, halos wala nang naaninag sa paligid.
Yan ang pinakamatinding pag-ulang naranasan sa United Arab Emirates sa nakalipas na 75 taon ayon sa UAE National Meteorology Center. Ang resulta, malawakang pagbaha. Tumirik tuloy ang ilang sasakyan. May mga natrap pa sa baha. Pati ang pusang ito na kumapit na lang sa pinto ng sasakyan para di malubog sa tubig. Kakaiba ang pag-ulan at pagbahang naranasan sa UAE na isang disyerto. Karaniwang kakaunti lang ang pag-ulan doon. You see? We cannot even go out. Ang OFW na si Casey Lynn, inabutan ng baha habang nasa trabaho, kaya napilitang suungin ang baha. He went through. Yung mga kasama ko nga sa trabaho na-stuck sa Sheikh Zayed Road hanggang umaga. Oh. Tapos naglakad na lang sila pa uwi. Parang 6-8 hours silang nakastuck doon. Nakitulog muna siya sa kaibigang nakatira malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Oh my God, this is our basement. And the water is almost at the ceiling already. Baha rin ang basement doon. Umuwi si Casey Lynn kinabukasan pero kinailangan maglakad ng 1.5 oras dahil sa baha. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 3 OFW ang nasawi sa baha. 2 ang di nakahinga sa loob ng sasakyan habang naaksidente naman ang isa. Naipaalam na raw ito sa kaanak ng mga nasawi pero di pa raw pwedeng sabihin ang pangalan ng lalaki at 2 babae. Giit naman ng UAE National Meteorology Center, hindi sila nag-cloud seeding gaya ng duda ng iba. Dulot daw ang ulan ng low pressure system na posibleng pinalala ng climate change. Mismo si First Lady Liza Araneta Marcos na ang nagsabing sinadya niyang isnabin si Vice President Sara Duterte sa ilang okasyon para iparating ang kanyang sama ng loob. Pero kahit bad shot na raw ang vice-presidente sa kanya, pwede pa rin daw maplansya ang relasyon nila. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte raw nagsimula ang disgusto ni First Lady Liza Araneta Marcos kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa vlog ni Anthony Taberna, nasaktan daw ang unang ginang sa pagtawa ng bise na naroon sa prayer rally sa Davao City. Kaya na magkita sila bago lumipad ang first couple pa Vietnam. Isang araw pagkatapos ng rally, inisnab ng First Lady ang bise. And I'm many things. I'm not a hypocrite. O, diyan, may departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumano ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said the bangag is the word of the day. Yes. And after that, talaga, I stopped that. That's not right. You don't do that. That's entitled politics. Ang tanong, posible pa kaya maplansya ang kanilang gusot? Unless she says sorry. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Nauna nang tinawag ng Pangulo na komplikadong relasyon nila ng pamilya Duterte, pero hindi raw nagbabagong pakikitungo niya sa kanyang bise. Katunayan, nagngitian at nagbeso pa ang Pangulo at si VP Sara sa graduation ceremony ng Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. Nag-usap at magkatabi rin sila sa seremonya. Sinubukan namin silang hinga ng pahayag, pero pareho silang hindi nagpa-interview. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon. Sa isang text message ng GMA Integrated News, sinabi ng bise na no comment siya sa mga pahayag ng First Lady. Sinagot din ng First Lady ang tanong tungkol kay Vic Rodriguez na naging Marcos campaign spokesperson noong 2022. Pero 2 buwan lang umupo bilang executive secretary. Ang sabi niya, may pinayo sa kanya ang isang kaibigan bago maupo sa pwesto si Pangulong Marcos. She said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I tell Bong. It's up to him. Tingin naman ng Rodriguez hindi tungkol sa kanya ang mga sinabi ng unang ginang. Humihingi ng tulong ang veterinaryo ng lungsod ng Maynila para matugunan ng kakulangan sa anti-rabies vaccine.
Tumataas kasi ang bilang ng mga nakakagat ng asong may rabies sa lungsod. Kabilang dyan ang 8 nakagat noong Pebrero, isa sa kanila ang nasawi. Narito ang aking report. Kuha ito noong Pebrero sa isang birthday party sa Tondo, Maynila. Sa gitna ng kasiyahan, may asong umatake kaya bahagyang nagkagulo. May nakagat din ang aso sa ibang lugar. Sa kabuuan, 8 tao ang nakagat nito, kabilang dyan si Jamaica, 13 anyos. Pero hindi gaya ng ibang nakagat, ang dalagita hindi na bakunahan kontra rabies dahil hindi niya ito sinabi sa kanyang mga magulang. Matapos ang 2 buwan, lumabas sa mga sintomas ng rabies kay Jamaica gaya ng hirap sa pag-inom ng tubig. Nang isugod siya sa ospital, nasawi na siya matapos ang 12 oras. Hindi ko tanggap. Hirap kasi yung alam mo hindi mo ina-expect na mawawala siya sa amin, biglaan. Payo ni infectious disease specialist na si Dr. Eric Tayag, kapag nakagat ng asong may rabies, basta nakagat ka ay pumunta ka na at magkonsulta. At bago ka umalis ng bahay, linisin mo na ng tubig at sabon yan. Agad na magpunta ng ospital para mabigyan ng anti-rabies vaccine. Ang kaso sa Manila City Hall, kulang daw ang kanilang mga bakuna para sa mga aso at pusa. Resulta raw yan ng Mandanas ruling, kung saan pinasasagot sa lokal na pamahalaan ang pagpondo sa maraming serbisyo, kabilang ang pagbabakuna sa mga hayop. Noong hindi pa binababa yung Mandanas, nakakakuha kami ng counterpart sa Bureau of Animal Industry. Mapili na po kami sa City Hall, pati nga sa city budget namin. Kaya binigyan kami ng supplemental budget nga na 800 vials. Noong 2021, mahigit 70,000 asong nabakunahan sa Maynila sa loob ng isang taon. Naging 30,000 na lang ito noong 2022. Taong 2023, mula 0 cases, nagtala na ng 6 na kaso ng nangagat na asong may rabies ang lungsod. Alinsunod sa Anti-Rabies Act of 2007, bahagi ng responsibilidad ng mga LGU ang pondohan ng mga anti-rabies program. Kailangan ding tiyakin ng LGU na lahat ng mga aso ay rehistrado at bakunado. Pero sabi ng animal rights group na PAWS, pati pet owner, may responsibilidad din. Sa gitna ng mainit na panahon, kabi-kabilang sunog ang naitala ngayong araw sa Metro Manila. Ang isang taga-Taguig naabo ang 300,000 pisong inutang. Patulong! Bumbero, please! Bumbero! Mag-alas 11 ng umaga nang lamunin ng apoy ang Zone 3 sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig. Tabi! 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 Nagbayanihan ang mga residente para maapula ang apoy. Ayon sa BFP, malaking hamon sa kanilang pagresponde ang masisikip na eskinita at kakulangan ng tubig dahil sa umiiral na water interruption sa lungsod. Nagsimula yung sunog daw sa allegedly sa electric fan. Kabilang sa 60 individual na naapektuhan ng sunog si Joseph. Ito na lang kasi ang natira sa 300,000 pesos na inutang pa niya sa kamag-anak para sa napambiling niya ng sariling jeep. Tanghaling tapat ng magkasunog din sa Barangay 275, Zone 25, Parola Compound sa Binondo, Maynila. Nagpulasan ang mga residente nang makita ang mabilis na pagkalat ng apoy sa mga wiring. Kanya-kanyang sagip sa mga kaanak, gamit at alagang hayop ang mga residente. Malakas na po yung usok nun nung nagsilabasan kami. Kinabahan na kahit anong habol ko, wala na talaga. Ito na ay ikalawang sunog sa barangay mula nung 1 linggo. Yung paa ko po napaltusan, kahit masakit, tinis ko po para makatulong ako sa post ng mga bumbero. Aabot sa 100 truck ng bumbero ang rumisponde sa sunog na umakyat sa ikatlong alarma. 4 ang nasugatan, 30 bahay ang natupok. 60 pamilya naman ang naapektuhan. Mag-alas 3 ng hapon nang sumiklab ang sunog sa imbakan ng piyesa ng mga bus sa Barangay Baysa, Quezon City. Ayon sa BFP, mabilis na kumalat ang apoy dahil may flammable material sa loob ng warehouse gaya ng mga goma at langis. Naging problema rin ang kakulangan ng tubig. Maraming nagtulong-tulong, may mga bucket brigade nga dyan. Meron tayong malapit na hydrant. Siguro dahil sa El Nino, mahina yung daloy, yung supply. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Inaalam pa ang sanhi na magkakahiwalay na sunog ngayong araw. Mahigit 30 lugar sa bansa ang nakaranas ng dangerous level na heat index o damang init ngayong araw.
Pinakamataas ang naitalang 48 degrees Celsius sa Sangli Point sa Cavite. Babala ng Pag-asa, titindi pa yan hanggang Mayo. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 3.94 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Yan po ay nasa 66,000 or so hectares. Doon sa bilang na yon, mga 78% naman doon ay recoverable po. Ibig sabihin mapapakinabangan yung part ng produce kahit sinabi pong damaged na po, let's say, yung particular area. Mahigit 100 lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ang iniindang matinding init na panahon, may itataas pa pagsapit ng Mayo ayon sa Pag-asa. 48 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Sangli Point sa Cavite ngayong araw. Pinakamataas yan sa buong bansa. Mahigit 30 lugar din ang nakapagtala ng dangerous level of heat index. Ibig sabihin, malakumbulsyong pakiramdam na hindi na bumababa sa 42 degrees Celsius. Sa isang health center sa Quezon City, 1 o 2 kada araw ang isinusugod dahil sa heat exhaustion. Ang heat exhaustion kasi is relatively yung mga symptoms po na nagpepresenta po ng panghihina, sobrang pagpapawis. In some cases po may mga pasyente kami na nagsasabi po na sobrang sakit ng ulo at pagkahilo. Subalit kasi ito yung mga early na presentasyon po na pwede maging dahilan po ng heat stroke. Nakamamatay ang heat stroke kung hindi man permanente ang damage na idudulot nito. At pinakamataas ang risk na ma-heat stroke yung mga may comorbidity gaya ng high blood o dati ng na-stroke. Nire-recommenda po namin na pwede po sila pumunta sa mga malalamig na lugar, pwede sila magbasa po ng tuwalya at ibahagi po sa kanilang katawan. At maganda sana na damihan po yung inom ng tubig. Kung nasa labas, maiging sumilong sa lilim o sa mga puno para mapreskuhan. Ipinakita ng Philippine native tree enthusiast na si Alex Santos kung paano pinalalamig ng puno ang temperatura sa El Nido, Palawan. Ang halos 50 degrees sa beach sa ilalim ng araw, mas malamig ng 8 degrees kapag sumilong sa puno. Ang 50 degrees sa gitna ng kalsada, 34 degrees na lang pag sumilong sa kakahuyan sa gilid. Sa Santa Cruz, Maynila, dahil wala gaanong puno, pinakamabilis na pampapresko ang pagsiswimming. Malapit ang pinagbabaril ang isang lalaki sa Caloocan. Tinutugis pa ang suspect na nakaalitan daw ng biktima dahil sa pustahan sa bilyar. Buhay ito kahapon sa labas ng isang bilyaran sa Caloocan. Pinapaunang maglakad ng lalaking may tako ang lalaking nakaitim na may dalang baril. Nasa likod naman nila ang lalaking nakasombrero. Nawala sila sa kuha ng CCTV hanggang sa bumalik ang lalaki nakasombrero na hawak na ang dibdib. Sinusundan siya ng lalaking may baril sa kamalapitang pinagbabaril. Patay ang biktimang si Mark Martin. Tumakas ang suspect na kinilalang si Jose Dwight Vergara III ang umaawat sa kanya. Tatay pala niya na di na rin mahanap. Nagkainitan ng suspect at biktima dahil sa pustahan sa pinapanood nilang bilyar. Inamo na po ng suntukan. Ngayon pala may 2 baril yung tao. Inawat na po ng tatay, hinila na palabas. Sinod na po ni Mark. Base sa impormasyon ng PNP, hindi pa nakakalayo sa Kamanava area ang suspect. May mga pulis na daw na nakatutok sa mga lugar na posibleng pinagtataguan niya. Ayon sa mga kaanak, sima ng suspect, napasakay na ulit sana ng barko. Marami po siyang kinuha sa amin, hindi lang buhay ng asawa ko. Inalisan niya ng tatay yung mga anak ko. Bagsak sa kulungan ng isang lalaking wanted sa panggagahasa umano sa 4 na menor de edad, kabilang ang kanyang pamangkin. Arestado rin ang isang lalaking namba-blackmail daw na ipapakalat online ang pribadong video ng dati niyang kasosyo sa negosyo. Sa gitna ng pakikipag-inuman ng lalaking ito sa Antipolo City, Ito yung na-arrest na namin. Abisa ng warrant of arrest. wanted pala siya sa kasong panggagahasa ng hindi lang isa kundi 4 na menor de edad. Una raw ginahasa ng suspect ang sariling pamangkin sa Calamba, Laguna. 10 years old pa lang siya, ginagahasa na siya. Hanggang mag-17 yung bata, hanggang nakapunta na siya ng DSWD. Tinatakot daw siya lagi nitong ating suspect na papatayin yung kanyang buong pamilya. Tumakas daw pa Bicol ang suspect. Doon nagkaroon siya ng kinakasama na may 3 anak.
Ang 3 bata, ginahasa rin umano niya. Nalaman na lang daw ito ng ina ng mga bata nang magsumbong ang 11 anyos na anak sa tiyahin. Kaya nag-report sila sa mga pulis. Hindi lang pala siya ang ginagahasa, kundi yung kanyang 2 magkasunod na kapatid at ang pangatlo ay yung 7 years old na kapatid niya na babae. Pero sabi ng suspect, matagal na raw niyang pinagdusahan ang ginawa sa magkakapatid sa Bicol nang makulong siya ng 2 taon. Kaugnay naman ng kaso niya sa kanyang pamangkin. So nagulat kayo ngayon na bakit kayo hinuli ulit? Opo, ma'am. Tapos yung kaso ko po, ma'am, sa Kalamba, hindi naman ako kasama eh. Sinusubukang pa namin kunin ang panig ng mga kaanak ng mga biktima. Service lang po. Pagbukas ng silid, Po dyan. Ikaw ay nakaresto namin. Kasalang photo and video ko yung receive. walang kawala sa intrepid operation ang target ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sir, pwede wala ng video? Hindi, kailangan namin tayo. Ayon sa biktima, friends with benefits ang ikangay turingan daw nila ng suspect na dati niyang kasosyo sa negosyo. Pero nilayuan niya ito kalaunan. Tinatakot ako na magpapakalat ng video sa dummy account niya pagka hindi ako nakipagkita at nakipagtalik po sa kanya. Depensa naman ng suspect. Kabla kasing number niya sa akin eh. Yung Viber. Viber mo tatawagan niya. Ito, nagre-ring. Kahapon, muli raw nag-chat ang suspect sa biktima. Doon na siya nagsumbong sa mga pulis. Kanina, kinasuhan na ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act, paglabag sa vowsy law at grave coercion ang suspect. Wala kang komento. Wala connection. Nananawagan ang isang environmental group na magdeklara na ng National Climate Emergency dahil sa tumitinding init na epekto ng El Nino. Nitong ang weekend na itala sa Metro Manila ang pinakamataas na temperatura sa loob ng mahigit 100 taon. Sa kabila nito, hindi nire-rekomenda ng DOH ang mas madalas na pagligo ngayong tag-init. Ang dahilan, alamin sa aking report. This 2023-2024 El Nino could be one of the worst. Yan ay kung hindi tayo nakapaghanda, sabi ng Pag-asa. Ngayong buwan pa lang, nalampasan na ang mga maximum daytime temperature ng mga nagdaang strong El Nino events. Nahigitan na rin ang pinakamainit na naitalang temperatura sa Metro Manila. Nitong Sabado, 38.8 degrees Celsius ang naitala sa Naiya, Pasay. Mas mataas sa 38.6 degrees Celsius na naitala noong May 17, 1915 sa port area. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo dahil inaasahang mas iinit pa sa Mayo. Pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So, ito na rin yung contribution dun sa global warming. Ayon sa isang environmental group, indikasyon ito na bumibilis ang pag-init ng mundo. Global boiling na nga kung tawagin ito ng United Nations. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sa ngayon, 7 probinsya at higit 100 munisipyo at lungsod nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. So, May, June, July, hindi pa po sapat yung pagulan. That is why our drought condition is extended. Para naman maiwasan ang water service interruption, isinusulong ng DENR ang matalinong paggamit ng tubig, gaya ng paggamit ng timba at tabo imbes na hose sa pagdidilig at paglilinis ng kotse. Ang Department of Health hindi inirekomenda ang mas madalas na pagligo sa isang araw kahit matindi ang init. Mag-shower ka 3 times a day during the heat. Maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawala tayong pagkain. Samantala, nakatakdang magdasal ng Orasio Imperata ang ilang simbahan sa Cebu City para maibsan ang epekto ng El Nino. Isa na namang insidente ng panghaharas ng China. Pinagtulungang i-water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa gitna yan ng misyon para maghatid ng supply sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Malayo pa sa Bajo de Masinloc, sumalubong na agad ang 3 barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkao ng BIFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Patuloy yung aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan. Yung BIFAR ship, hinarang kanina
Kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang sarit-saritang humaharang sa amin hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship. Nakapag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Inaharangan kami para makapasok sa Baho de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtangkang humarang pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Baho de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Noong una'y tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan na sinabayan din ng pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Tinamano kami. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, daramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws. Over. Nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-piupi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Sir, binugahan na nila, sir. Sir, binugahan na kami nila dito, sir, sa may entrance natin, sir. Pasok! Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BFAR sa mga mangisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.